Ang mga kasalanan na nagawa natin nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos ay hindi dapat pinagmamalaki o pinagmamayabang, kundi ito'y kinamumuhian. Sa Lucas 7, ganito ang nakalagay: nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkakautangan? 43. Sumagot si Simon, sa palagay ko po, ang pinatawad ng mas malaki utang. Ang konteksto nito ay sa 36 simula hanggang 50. Ito'y kwento ng inanyayahan ni Simon na Pariseo si Jesus na makisalo sa kanya sa kanyang tahanan. In-invite ni Simon si Jesus na pumunta sa kanyang tahanan makisalo. Sa bayang yun, mayroong isang babaeng makasalanan. Nang mabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ni Simon, pumunta siya kahit hindi siya imbitado. May dala-dala siyang pabango at lumapit sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Then, umiyak, naghagulhul ng iyak at nabasa yung paa ni Jesus ng luha. Kaya ang ginawa ng babae, pinunasan ng kanyang buhok yung paa ni Jesus para matuyo yung luha. Then, hinagkan niya ang paa ni Jesus, hinalikan. Kinuskus ng buhok tapos hinagkan niya. Then, binasag niya yung pabango, alabaster jar, at ibinuhos yung langis ng pabango sa paanan ni Jesus. At isip-isip nung Pariseo, propeta bang taong to? Kung siya'y propeta, alam niya na ang babaeng to ay makasalanan. Hindi niya hayaan na hawakan siya sa paa. Kasi para sa mga Hudyo, ang isang rabay hindi pwedeng hawakan ng sinumang babaeng makasalanan. Pero si Jesus, pinayagan niya na hawakan yung paanan ni Jesus. Diba? Kaya, nagsabi si Jesus na isang talinhaga. Ano yung talinhagang nabanggit ni Jesus? Sabi ni Jesus ganito: may dalawang taong may utang. Isa, 5 denaryo. Ang isa naman, 500 denaryo. Parehong hindi makabayad ng utang. Ang ginawa nung pinagkakautangan, parehong pinatawad yung dalawang may utang. Tinanong niya si Simon, Simon, sa tingin mo, sino ang magmamahal sa kanya ng labis? Yung pinautang ng maliit o yung pinautang ng malaki? Sumagot si Simon, sa palagay ko, yung may malaking pagkakautang ang mas mamahal sa kanya. Sumagot si Jesus, tama ang sagot mo. At pagkatapos noon, tiningnan niya yung babae ni Jesus. At habang tinitingnan niya yung babae, ito sabi ni Jesus, Simon, habang tinitingnan niya yung babae, ang kausap pa rin niya si Simon, nakikita mo ba ang babaeng to? Yun ang sabi ni Jesus. Nung pumasok ako sa tahanan mo, hindi mo ako binigyan ng tubig para hugasan yung paa ko. Hindi mo ako binigyan ng tuwalya para punasan yung paa ko. At hindi mo ako hinagkan sa pisngi
kakagaya ng tradisyon na pag may bisita nung unang panahon na yon, may nakahandang tubig para paghugasan ng paa ng mga bisita dahil ma-disyerto yung lugar nila Kaya ang may tahanan ginagawa, merong lalagyan ng tubig para hugasan ang paa. Pero wala ang ginawang ganun si Simon. Tapos, hindi siya binigyan ng tuwalya. Tapos, tradisyon din yun na magpatian ng banal na halik sa pisngi. Ang bisita, hinahalikan ng kahit lalaki, kapwa lalaki o babae. Kung yung sign ng kultura nila. Kultura nila yun, no? Nagbabatian sila. Parang sa atin ngayon, shake hands. Hindi ginawa ni Simon yon. At pag may kaya-kaya ang tahanan noon, may handa pa yan langis para pagkatapos hugasan ng paa at punasan ng tuwalya, binubuhusan ng langis. Yun, lahat ng yun, hindi ginawa ni Simon. Pero yung babae na nabanggit dito na makasalanan, hindi imbitado. Gate crusher siya. Hindi siya... Pumasok lang talaga siya. Hindi siya imbitado ron Siguro kung napansin pa ng servant yun nun o katulong, baka hindi pinapasok Dahil alam nila, hindi naman siya inimbitado Pero siguro nakalusot dahil may daladalang pabango, siguro bisita. Di ba? Pero nung nandun na at ang ginawa ng babae, pumunta kay Jesus at nag-iiyak, nag-umuha ng eksena. Diba? Anong ginawa ng eksena? Nagagulgol, umiyak. Tapos yung buhok, pinunas doon sa paa. Tapos pinuhos yung pabango. Kaya si Simon, sa isip sino ba tong babaeng to? Ba't nandito? Di ba makasalanan to? Walang nabanggit doon na prostitute yung babae o nangalun niya o walang nabanggit doon sa Biblia. Sa pananaw natin yan sa tradisyon, nababanggit, nasasabi ng iba, prostitute o nangangalun niya yung babae. Pero ang nabanggit lang sa Biblia, siya'y babaeng makasalanan. Isang babaeng professional na makasalanan. Ibig sabihin, sa lumalapit kay Jesus, dalawa laging klase ng tao. Malaki ang kasalanan at merong maliit ang kasalanan. Siguro yung iba, ang kasalanan lang paunti minsan nagmumura, hindi nagnakaw ng 1 milyon, di ba? Pagka nagnakaw ka ng milyon o araw-araw, makasalanan, sobra to. Di ba? O, hindi to pumapatay ng tao, malaki kasalanan ito. Ito pumapatay ng tao. Pero yung nagmumura lang, maliit ang kasalanan yan. Di ba? O, nakipag-chismisan lang, maliit ang kasalanan yan. O, pride lang, di ba? Nagmalaki lang, maliit ang kasalanan. Pero pagka sinabi mong nambubugbog yan, siga yan, malaki kasalanan yan. Ano pa? Mamamatay tao yan, malaki kasalanan yan. Ano pa? Nangurakot yan ng limpak na salapi sa gobyerno, makasalanan yan. Diba? Malaking kasalanan. Ibig sabihin, ang degree na kasalanan sa buhay, iba-iba sa pananaw natin. Diba? Merong maraming kasalanan, marami karumal-dumal ang kasalanan. Meron naman, konti lang ang kasalanan. Yung pinalo lang yung anak. Ganun lang, di ba? O nagalit lang sa anak. O nakipag-chismisan lang. Di ba? Ibig sabihin, may kanya-kanyang degree ang kasalanan. Kaya doon sa talinhaga ng Panginoon, nabanggit na merong nagkakautang ng 5 denaryo lang.
at merong 500 denaryo. Pero, meron silang pareho. Yung dalawang makasalanang yon. Unang-una, pareho silang may utang. Isa nga lang malaki, yung isa naman maliit. Pero pareho may utang. Yun ang pareho nila. Ang pangalawang pareho nila, pareho silang hindi makabayad ng utang. Diba? Pareho silang, kahit yung mayroon 5 denaryo, hindi niya kayang magbayad ng utang. At yung mayroong 500 na denaryong pagkakautang, hindi rin kaya niyang magbayad ng utang. At ang pareho pa nilang pangatlo, pareho silang pinatawad nung pinagkakautangan. Diba? Anong matututunan natin dito? Ang Diyos marunong magpatawad. Diba? Nagpapatawad ng pagkakautang. Pero, ang kasunod nun, ang reaction, ang magkakaiba ang tao. Diba? Kung paano mo iibigin ang Panginoon, papansin mo, ang may malaking pagkakautang, malaki ang pag-ibig niya sa Panginoon, malaki rin ang paglilingkod niya sa Panginoon. Pero yung maliit ang pagkakautang, maliit lang naman ang utang ko, konti lang ako magbayad. Diba? Hindi gagawa ng mabuti dahil alam niya, maliit lang yung kasalanan niya. Pero actually, sa totoo lang, sa tingin lang ng tao yun na maliit yung pagkakautang niya. Walang tao maliit ang pagkakautang sa Diyos. Napapansin nyo? Akala lang ng tao, maliit yung pagkakautang na sa Diyos dahil hindi naman ako kasing tama nung katabi ko. Hindi naman ako kasing sama nung nasa loob ng bilangguan. Pero ang totoo, pag inisip mong mabuti, ang laki-laki ng pagkakautang mo sa Diyos. Ang dami-dami mong kasalanan na ang tingin mo lang, 5 denaryo lang yung pagkakautang mo. Pero ang totoo, 500 denaryo rin yung pagkakautang mo. Hindi mo na lang nakikita yun. Diba? Si Simon, yun ang nakikita. Para kay Simon, siya yung mayroong 5 denaryo na utang. Kaya, konti lang yung pagmamahal niya sa Diyos. Yung babae, alam niya na ang dami-dami niyang pagkakautang, pagkakasala dahil kilala siya sa buong bayan na makasalanan. Kaya, nung makita pa lang niya si Jesus, humagulugol na ng iyak. Nung nakita niya si Jesus, lalapit ako kay Jesus kahit hindi siya imbitado sa bahay na yon, pumunta pa rin siya. Dahil alam niya, malaki ang pangangailangan niya sa Diyos. Kaya meron na siyang daladalang alabaster jar na para ialay sa Panginoon. Hindi niya alam na siya yung gumawa ng malaking pagkawang gawa o malaking paggawa ng mabuti. Anong ginawa niya? Binasa niya ng luha yung paa ni Jesus. Si Simon, hindi binasa ng tubig yung paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang buhok yung paa ni Jesus. Si Simon, walang tuwalya na ibinigay kay Jesus. Hinalikan niya ang paa ni Jesus. Si Simon, hindi man lang binati si Jesus ng banal na halik na sa pisngi, na tradisyon ng unang panahon na pag may bisita ka, halikan mo sa pisngi. Pero, hindi karapat dapat yung babae doon sa lugar ng bahay. Hindi naman siya belong doon eh. Hindi naman siya bisita ron eh. Pero, ang tingin ng tao sa kanya, ba't ito nandito? Diba? Lahat ng tao ron, ba't nandito to? Ba't hinahawakan niya si Jesus?
Hindi niya ba alam na masama yan? Ang ginagawa niya na isang guro, hawakan mo, isang babae na makasalanan. Diba? Pero doon sa ginawa ng babae, nakalimutan niya na makasalanan siya. Diba? Napapansin mo yun, nakalimutan niya makasalanan niya siya. Ang ginawa na lang niya, naglingkod sa Panginoon. Nakalimutan din niya na hindi siya bagay sa lugar na yun. Minsan ganun din yung tayo eh. Pag may pumasok sa gawain na, hindi ka bagay dito, makasalanan ka, hindi ka pwede pumasok. Sa mga simbahan, pansin mo yan. At ito si drug lord to Ano pa siya to? O ano? Politician na kurako to, ba't pumupunta to sa simbahan? Mga hypocrite to talaga to mga to. Pumapasok pa sa simbahan. Yun nga ang dapat pumasok sa simbahan eh. Bakit? Dahil malalaki kasalanan eh. Kailangan nila ang Diyos eh. Para mabago sila eh. Di ba? O bakit itong mato na to pumasok sa simbahan? Ayun nga kailangan pumasok sa simbahan eh. Dahil makasalanan sila eh. Di ba? Pero yung mga self-righteous, hindi nila alam, kaya sila na nandun para humingi rin ng tawad sa Diyos. Para lumapit din kay Jesus. Para lumapit din sa Diyos. Ang ginagawa na nila pag nandun na sila sa gawain, mag-judge sa mga katabi nila. Sino yung nag-worship? Yung self-righteous ba o yung makasalanan? Diba? Kaya ako, sa totoo lang, kahit ako, pagka alam ko isang tao makasalanan, tapos sabi mo, ba't pinatutugtog mo yan ng gitara? Eh, alam mo naman, para inom yan. Umiinom yan. Sa akin, okay lang tumugtog siya ng gitara o kumutugtog siya ng drum eh. Mas mabuti pang 50-50 siya, 50-50 sa kaaway, 50-50 sa Panginoon, kaysa sa 100% doon siya sa labas, sa kaaway siya, sama-sama. Kasi pag nasa loob na siya sa gawain, nababago na siya. Ang salita ng Diyos ang magbabago sa kanya. Yung 50 niyang 50-50 siya, minsan sa Panginoon, minsan sa kaaway. Pag nandun na siya sa gawain, sa salita ng Diyos, mababago siya. Diba? Ngayon, kung hindi siya magbago, siya ang magdadala nun. Diba? Nasa presensya ka na ng Diyos, hindi ka pa nagbago. Diba? Kaysa naman mag-full time siya doon sa kaway, hindi na pumapasok sa gawain. Hindi mo pumapasok sa simbahan. O, anong gagawin niya? Dito na lang siya lagi, sa nightclub, sa beer house. Okay. Ay, hindi ako tanggap sa gawain. Diba? Lahat ng tao makasalanan. At lahat ng tao binibigyan ng Diyos magbalik loob sa Kanya. Diba? Dalawang bagay ang laging tinatanggap niya ang Panginoon. Yung nag-imbita sa Kanya at yung nagsisi na may pagluha. Pansinin niyo dun sa kwento. Si Simon, self-righteous, inimbitahan si Jesus, pumayag pa rin pumunta si Jesus. Diba? Alam niya na ang puso ni Simon, puso ng Pariseo eh. Pero bakit pumunta si Jesus? Basta't inimbitahan mo si Jesus, papasok si Jesus. Yung babae, alam niya na nagsisisi sa kasalanan. Hindi naman imbitado. Hinugasan yung hinawakan siya, pumayag si Jesus na hawakan siya. Yung paa niya. Pumayag si Jesus na tuluan ng luha yung paa niya. Punasan ng buhok yung paa niya. At bukod doon, ibuhos yung pabango. Imagine nyo to. Kung meron isang masamang tao pumunta sa harapan mong babae, bigla-bigla at
hinawak-hawakan yung paa mo, hinalik-halikan mo. Minsan, ang iba nyo, baka may AIDS ka. Mandidiri pa di ba? Diba? Kaya ang sabi ng Panginoon doon, tingnan mo tong babaeng to. May nakita si Jesus doon sa babae. Tunay yung pagsisisi niya. Tunay yung pagluha niya. Diba? Kaya ang sabi ng Panginoon, inatatawad na yung kasalanan dahil sa pananampalataya mo. Alam mo, malaki yung kasalanan mo, pasigit din yung pag-ibig mo sa Diyos. Yun yung makikita natin na ang pagtunay na pagsisisi, kahit anong isipin ng ibang tao, ginagawa mo to, gagawin mo. Dahil alam ng Panginoon yung ginagawa mo. Tunay yung ginagawa mo. Ginagawa mo yun dahil sa Panginoon, hindi dahil sa ibang tao. Diba? Nakalimutan mo na makasalanan ka pala. Diba? Nakalimutan mo na. Ang alam mo na, mahal ko ang Panginoon. Maglilingkod ako sa Panginoon. Sasamba ako sa Panginoon. Iibigin ko siya ng higit kaysa dati. Yun lang po.